Malaking kalamangan ang kupunan ng RSG dito and alam natin at nakita natin yung early game damage na mayroon ang Bruno. Ano ang magiging sagot nila dito? Paano nila pipigilan yung pagbulusok ng early game Bruno? Ay, malalaman natin yan sa laro. Kasi itong game na to ay sobrang importante para sa side ng Phoenix Army. Meanwhile, for RSG, it will amplify yung kanilang points sa standing. At kung makuha nila ang 2-0, uuwi sila ng malupit at pwedeng mag-celebrate sila with a nice food trip. Siyempre, kakain din si Coach Panda. Tama, tama. Let's eat na kasi. Ito, speaking of let's eat, hindi siya connected though, pero dito sa Wilderness Blessing, para sa ating dalawang koponan. So for the side of TNC, ang gumamit is si Bentings. Para naman dito sa side ng RSG, it is Aqua. Yeah. So expected natin na yung dalawang players na nabanggit natin yung mostly iikot. So more on vision lang ang gagawin dito ni Light doon sa may jungle area. Yeah. So si Aqua yung pupunta sa ibang lanes. Si Light yung susundan niya lang kung nasa yung jungler ng kalaban. Si Bentings dito, bukod sa naka-wilderness blessing siya, naka-agility pa, so takbuhan, tapos naka-quantum charge. So mabilis talagang tumakbo to. Oo. Isipin mo meron ka ng dalawang sapatos, tapos pagsamahin mo pa. Oo nga, no, apat to. Apat na shoes yan. Oo nga. Apat na shoes. Pwede pala yun. So, ibig sabihin for TNC, since ang strength nga nila is early game, mas gusto na i-capitalize yun since they also have lakas salot sa kanilang lineup. Sakit. Medyo makati talaga yung mga bola-bola na yan. Alam mo, parang wala namang ni-nerve sa Bruno. Parang hindi naman. Ang aga rin nilang napauwi si Heso eh. So talagang napaplatuhan kagad early game or early stage pa lang. Nangalahati na kagad yung energy shield dun eh. Uy, tinan mo yung ginagawa ni Light. Ninanakaw niya yung Ginugulo. Nanakaw niya na yung Lito. Nanakaw, hindi niya nanakaw. Buti na lang hindi niya nanakaw yung Lizard. Oo, kung nagkataon ay talagang madedelay na rin dito si King Kong. Yun yung difference ngayon in terms of yung gustong gawing play ng mga post-5s naman ng both teams natin. So, kinagandahan na actually, okay, parang mauuna pang mag-level 4 yata si Light pag if ever maklear niya yung dalawang minion dito sa may middle lane as compared to Bentings. So, expected na unang magkakaroon ng set-up play from RSG and level 4 na nga si Light. Sinimula ni Irad ang turtle at hinihila niya na. Nandito si Heso at level 3. Wala pang level 4. Mag-aabang lang muna. Magko-call ba dito ang TNC ng Go? Wala ata. Wala. Libreng pagong sa RSG Philippines. Okay, a bit of delay on very, very crucial talaga. Ang bigat nung mason. Grabe. Yun yung epekto nung pagkaka-delay, pagkaka-TP out ni Hesu. At dahil sa aggression nila, tinan mo, hindi pa nila tinatantalan dito si King Kong. At may mga pag-recall na naman. May pag-recall na naman. Recall TP City na naman. From Hook City to Recall City, makikita natin. But yung para dito sa TNC, level 3 pa rin. Si Bentings para sa laro natin, ini-even yung Valentina, gamit na gamit ang kanyang passive. This is level 5 Valentina as compared to level 4. Parang tagilid ang Vapor. Bukod doon sa levels, ay mauuna din sa item si Eman. Mas nauna na siya with the Ass Claws. Well, yun naman talaga lagi nang inuuna sa isang Bruno. Pero doon ay mas kakati pa yung mga umaapoy na bola. Yeah, tapos ma-amplify pa yun ng yung naka-fatal din kasi siya na emblem dito. Pero nga no, hindi siya nakasapatos dito. Wala nang sapatos. Oo, Wolverine na kagad. Dire-diretso na if ever. Kuha na kagad ng Wolverine. Tsaka parang naging maganda naman kasi dito, since saka Martis sila, expected mo na iikot is yung Martis. So kahit mag-laning na lang muna siya, yun ang kinagandahan pa sa kanya. Tsaka iikot din naman si Light sa kanya. Now for RSG, 1.5k gold lead. Ang kailangan dito ng TNC is to somehow group up or magkaroon ng trade either yung cross sa mirror, cross map na trading. Kailangan makuha yung mga objectives, yung mga jungle objectives na yun. Babantayan muna ni Light si Eman sa top lane. Pero nandito pa rin si Innocent Cent. Binabanatan ng bahagya. Pero ang daming nakuha ang plato ni Eman. Nakakaplato siya rito. Bentings, nandun din naman sa may gilid. Pero nakakauna Halos sa 20% na lang ang natitira
doon sa energy shield sa may top lane, maglilimang minuto na rin naman eh. Di ba? Alam natin pag nag 5 minutes, wala na kagad. Sarado na, wala na kagad mga energy shield. Ngayon, turtle ay available na rin. Kailangan dito makuha ng TNC yung turtle para hindi ulit makaangat na Okay. Uy! Meanwhile, Nakabawi dito ni Minoans Fury. Okay, nagamit na rin ni Light. sabi lang ni Bentings dito, hindi yan si Kyrie. Saglit lang, Manjin Burrito Chantel ha. Kanina nyo pa sinasabi si Eman, kami muna ni Innocent ang bibida. Kaya naman nakapwesto na sila ngayon. By the way, King Kong. Uy, lalapit nga ba? Doon si Bendix. Retry at magwawagi dito si Irad. Ngayon, takbuhan muna ako muna ng TNC. Paatras. Nagamit na yung Netherrealm. Yung Dragon as well. Iwan. Ngayon, si Goyo ay tatawid doon sa may malaking bato. Makakataka siya. TP si Bendix. Nuts dito. Hindi talaga tumitigil sa paghampas. Grabe. Ng kanyang ano ba tawag dyan? Martilyo. Grabe, the box out is real para sa side ng RSGPH. Si Nats, dalawa yung Zinone. Meanwhile, Zinone din ng mga iba pang kupunan ng RSG. Yung purple ni King Kong sa Oh, laban na to. Tsaka nung moment na yun, yung naging movement din ni Goyo pumunta din sa purple. So parang hinabol na rin siya ng RSG. Tapos sakto naman Uy, nagfa-farm. meron pala. Oo, meron pala. Nanilo pala si King Kong. So why not? Kaya naman lumabang ngayon, 2.3k gold lead. At sa may top lane natin, medyo mahirap talaga yung match-up na usual Terizla. Terizla, oo. Pag-umpisa nakita din natin yan yesterday sa mga matches. Meron na ditong pag-switch na ginawa ang RSG. Lumipat na si Eman. Nakuha pa siya ng bahagyang XP wagons sa bottom lane. Kaya goods na goods ang buhay ni Eman. Lamang siya ng bahagyang XP. Meanwhile, yun pa. Na decimation dito ni Irad. King Kong, mabilis ding re-responde pero wala na siyang naabutan. Bangkay na ni Goyo ang inaabot doon. Wala Naku po. pa kami sa may bottom pero nasa ay magtatagumpay doon sa may top sa pagbasag. Take note guys na si Eman meron ng Berserker Fury para sa game na to. So plus 25% crit chance yung Iron Legs na sinasabi natin. Ultra Iron Legs na. Sakit nun. Oo. Ayun na. Grabe naman, napakatapang naman ni Irad doon. Pero nandun naman din si Light. Available din yung Sakit, flicker oh. niya so pwede siyang umabot. Wow. At Irad again at ang buong kupunan ng RSG makakabasag din naman sa ibaba. Clean tower take for RSG. Gugo pa ba si Aqua? Poking Bentings. Bye! At rumiricall na din. Grabe. Rumiricall na din ang kuya mo. Kulang na sa damage ngayon in terms of burst damage yung side ng TNC. Aray ko po, grabe yung ginagawa Ang ni Nas sakit. dito. Pinaghahampas ng maso ng isang Terizla. Ayaw na nilang bigyan ayaw nila palaruin dito si Kiko nga ngayon. Nagamit na rin yung Minoan Spirit Tiran. Makakuha ng turtle ating game ngayon. Atrasan ang kupunan ng TNC habang si Bendix Bendix makakaset up dun sa likuran. Petrify na gamit din. Hesu dito, lalabas na yung Okay, Dragon. okay. Susuruhin niya dito si Nats. Layuan, si Lights at si Aqua. Pero sabi nila, antayin natin bumaba. Ito na yung pagbaba niya. And yung Netherrealm na gamit din. Pero bitin yung damage. Netherrealm as well. Doon kay Goyo. Pero may nakakalimutan sila sa ibaba. Nandun si Eman at bumabasag lamang. Iradi makakapatay din ng isa. Hesu ang kanyang mapupuntirya. Nabawian pa ng RSG. Susubok si King Kong sa top lane. Pero basag din ang tower sa baba. RSG will take those trades. Sabay may libre pang orange buff. Grabe naman, kaya naman mas lumalaki ang lamang ngayon ng RSG. A bit early or parang unnecessary yung paggamit kanina ng Netherrealm doon sa may mid. Kaya naman naging maganda pa yun sa RSG at wala na silang pang depensa pa nung dumating na si Irad. Wow! Okay! Grabe! Recall party! Oh, the land of Dawn Lights. Kung may Makati Lights, Pasay Lights, eto. The land of Dawn Dawn Lights. Sige Okay. na nga, Chantel. Thank you. We support. We support. Tama. Salamatsu. Magkakampi tayo rito. Oo. Pero kapansin-pansin sa item, humahabol na rin naman itong si Innocent. Haskell, naka-Berserker's Fury na rin. At least kahit papano, 900 lang ang lamang dito. Napamat pa ako bigla. 900 lang ang gold lead. Oo, pero yung pangga-gangster ay ating nang nakikita sa RSG. And they're a team that they know how to punish. They know kung kailan yung lead nila. Isipin mo, 1-3 lang ang scoreline na to, pero parang ang laki ng nakikita nating kalamangan talaga ng RSG, which is 5.6k Laki. plus yung control sa mapa. Oo, control talaga sa mapa kasi Oo. umpisa pa lang parang nahihirapan na si King Kong. Lagi nandun si... Oh my Ay, God! grabe, bumawi din. Nakipagsabayan sa tatlo. May Nats, passive. napakakunat lamang Ayun na talaga. sila. Pero Oh my nandito na pala, Task Force RSG. Papasok na dito si Aqua. Dragon yung nagamit na dito ni Hesu. Andun din si Eman sa may bandang likod. Nag-aantay lang sila na bumaba itong Dragon.
Pero orange buff ang magiging punteriya ng kanilang kupunan. Oh my, so many resources wasted for TNC Pro Team just to get Nats. And Nats, napakakunat ni Nats Oh. doon sa bottom side. Kulang din talaga Maku. sa damage pa. Kulang pa sa damage dito ang TNC para sa atin laban dito. Ay! Ay! Bibigyan na nila dito si Bentings. Nakita na rin. Oh. Itong si King Kong, pop yung emo. Layo muna si Bentings. Pero Wow. so inabutan pa rin. Itong si Bentings, King Kong ay lalayo na rin. Nakapitan Isusuko pa. na yung unang lord ng ating game. Pero hindi susuko dito si Jesus. Lalaban sana siya pero nandun na naman yung recall mula sa RSG. Kasabay ng pag-recall ay kasabay din ang pagtunog ng tampol ng RSG Philippines. Dahil alam nila na gusto nilang makuha itong 3-0 series na ito. Ito na ang movement sa TNC. Can they make a comeback? Can the Phoenix Army do this? To answer your question, Mas Jean, actually for TNC, kung pag makakuha sila ng 2 kills, yes, pwede pa silang makapag-push ng mga turret. Although ang kulang kasi sa kanila dito is pang-clear na minion wave just in case. At magiging bait nila dito si King Kong, pero parang crucial kapag si King Kong yung pauunahin mo. But we'll see, bottom lane na mag-march in yung Lord. Uy, andito may good sila ginawa dito si Bentings. Dragon. Yung Dragon ay naroon na rin. Lord sa may bandang ibaba. Mapipigilan nga ba nila ang pagbasag dito? Hindi. Magiging successful dito ang RSG. At aantayin nila yung mga minions doon sa may bandang gitna. Habang si King Kong nasa itaas, pinuflow lamang niya ng maigi. TNC ay kakapit. Andito na Task Iikot na to Force si Bentings. RSG. TP party para sa kanilang upuan. At 11 magiging minutes. successful ang pagbasag nito. 11 minutes, ladies and gentlemen. 11 minutes of this game. Okay. RSG has been leading, owning. Naku po yung position ni Bentings if ever meron Oh, na Ay! doon. Yung flagrant penalty zone, makakatalo dito si Innocent. Ngayon, i-ready na natin ang ating mga cellphone. At si Bentings, RSC ngayon Bentings. ay magbe-base lock na. Wala silang mga minions. Dalawa ang babagsak para sa TNC. Goyo at ang buong kupunan ng Phoenix Army ay kakapit na rin. Eman, ang sakit na ng mga normal hits. Kahabol pa dito si Eman. Kompleto ba ang kupunan dito ng RSG? Powerlock. Ngayon si Bentix ay nasa likod. Pwede siyang sumetan dito. Bentix! At mahuhuli nga ba niya? Uy, Pero napigilan! sakto yung stomp. Napigilan niya yung setup ni Bentix. At si King Kong ay kumakapit pa rin pero wala ka nakakapitan, boy. At makakagat din. At ang kupunan ng RSG ay makakakumpleto ng wipeout pero wala silang mga minions. Busang minions. Half health. RSG, nagsumi ng camera. Pwede Meron yung sa Dragon. Oh Go pa! no, andito rin Dragon. At si Iran, isa lang ang target. Kundi ang kunin ang seri na ito. This winning moment is brought to you